Sa pag-alis ko po sa Malastas, alam ko po na hindi na sana ito dapat pang sabihin ang dahilan. Dapat pang sabihin. Ang dahilan po ng pag-alis ko doon, opo, kasalanan ko na hindi ako nagsabi na ang totoo na hindi na ako babalik. At ang paalam ko po ay magbabakasyon ng 3 araw dahil pag sinabi ko po na hindi na ako babalik, alam ko po na hindi nila ako papayagan. At natakot po ako na makarinig ulit ng masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko. Hirap na po ang kalooban ko sa mga pangyayari sa gabi. Nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal kasi tingin sa Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob na tinatanong ko ang Diyos bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong kumukuha sa akin at nagmahal. Bakit napalitan ng iba? Hinahanap ko po yung dating masaya at mabait na tao. Sabi ko, Diyos ko, nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin? Bakit iba na siya ngayon? Yung sampal, palo ng stick, palo ng sinturon, yung amba na babalagbagin ako ng mug, at ng amba na kung ano meron bagay pag galit siya ay makakatikim ako sa kanya. Kaya po yun yung tiniis. Dahil alam ko part po ng pagdidisiplina niya yun sa akin. Pero yung masasakit na salita at yung sinasabi niya sa akin na ampon ka lang, yun po ang lalong dumurog sa pagkatao at puso ko hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi. Magdadasal ako kailan maaalis at gagaling ang sakit sa puso ko. Pinilit ko pong intindihin at unawain lahat ng nangyayari sa buhay ko. Wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko, kundi ang Diyos. Salamat din po kay Tito Jun. Pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at nahahawakan. Okay, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapangamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumili ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating pong reaction video ngayong araw na ito mga kalingap ay pag-usapan po nga natin ito pong nagaganap na hidwaan o nagaganap po na hindi pagkakaunawaan ng mag-ama, at ito nga po sa kabilang bakod po. Okay, so sa ating pong mga kalingap viewers ay pagbigyan nyo na po ang inyo pong lingkod na magtalakay po maski isa lamang po sa ibang pamayanan o ibang community. Okay, so ito nga po yung mainit ngayon na pinag-uusapan tungkol po sa nasisirang relasyon po ng isang mag-ama. At ito nga po itong si Daves at ni Tatay Ram o si Tech Ram. Sa mga nakasunod po sa buhay po ni Dave ay siguro naman po ay relate po kayo at maaaring talagang ang ating sympathy ay nandito po kay Tatay Ram. Alam po natin kung paano nagsimula itong si Dave na ito at tayo po ay nanghihinayang. Nanghihinayang at siyempre naninisi din tayo, sinisisi din natin kung sino po ang may kasalanan. Okay? So, yan po ang ating pinakapaksa at nakita po ninyo po doon sa unahan ng ating video ngayong araw na ito mga kalingap. Yan po yung pahayag. Okay? Official na pahayag po ni Dave kung bakit. Okay? Yung dahilan po niya kung bakit siya po ay umalis na sa poder po ni Tatay Ram o sa Manalastas family. At dito naman po sa ating video ngayon na bibigyan natin ng reaction ay yung kasagutan naman po ng Manalastas family, lalo na po itong si Tatay Ram na talaga naman pong kitang-kita po natin sa kanila pong mga aksyon, hindi lamang po sa Tatay Ram kundi sa buong pamilya po ay talaga naman pong makikita po natin yung kanila pong nararamdaman. Yung durog na durog po yung kanilang mga puso sapagkat sila po ay nagmahal lamang po. Todo-todo po. Mararamdaman po natin na todo-todo po yung pagmamahal na ibinigay po kay Dave. Pero dumating tayo sa punto na hindi na sila nagkakaunawaan. Okay? So yan po So
Tunghayan muna natin mga kalingap ang isang video clip na ating pong kinuha sa live po ng mga Manalastas family kay Katekram. Ang kasagutan po naman ni Tatay Ram sa sinasabi po o sa pahayag po ni Dave. Panoorin po natin mga kalingap. Yung dating masaya at mabait. Paano ba Tatay Ram to? Hindi na daw ikaw yung dating masaya at mabait na tao. Hanggat maaari sana akong sagutin eh. Nung pinanood ko yung video, naiyak ako. Parang naghahanap siya ng kakampi. Pag di ko naman sinagot yan, ako ngayon lalabas na ano. Kung sasagutin ko, mas lalo siyang... Iyak ka pa kasi hindi naman yan magagalit. Wala ka naman kasing ginawa eh. Kalma. Okay, so dito po mga dito po ay bibigyan po natin ng kaunting komento po rito yung sinasabi po ni Tatay Ram, ha? Dito ay parang naintindihan ko na talagang sinasabi po niya na kung maaari ay huwag na niyang pong sagutin. Pero kung hindi naman po siya sasagot, siya naman po yung malalagay sa alanganin, siya naman po ang lalabas na masama, hindi po ba? So kinakailangan din po ay ipaglaban naman po niya yung kanya pong sarili. So ganito naman po talaga ang nangyayari. Dito po natin makikita yung pagiging magulang po ni Tatay Ram na kung maaari ay yung pangyayari sa kanilang mag-ama ay hindi na po dapat niyang dalhin pa sa social media, sa makatwid. Ayaw na niya pong magsalita upang sa ganun ay maprotektahan naman din po yung imahe po ng kanya pong anak. Ayaw na po niya sanang palawigin, palawakin pa po yung usapin upang sa ganun ay hindi naman po magiging masama yung imahe po ni Dave sa ating mga taga-subaybay, sa kanya pong mga nagmamahal na mga supporters. So yun po yung pinaka ng isang magulang o isang tatay, hindi po ba? Pero kinakailangan din po niyang sumagot upang sa ganun ay maproteksyon na naman din po niya o maipaliwanag naman din po niya yung kanya pong sarili, kasi lalabas naman din po lalabas din po siya na siya po yung masama sa puntong ito mga kalingap. At dito nakita ko, narinig ko po yung sinasabi po ni Tek Poren, yung kapatid po, yung isa pong kapatid po ni Tatay Ram. Sabi po niya, hindi naman po yan magagalit. Hindi naman po yan magagalit kung wala kang ginawang masama. Sa inyong palagay, mga kalingap, ano po ang sagot po ninyo diyan sa katanungan po yan ni Tek Poren na hindi daw po magagalit si Dave kung walang ginawa masama si Tatay Ram. May nagawa po kayang hindi maganda itong si Tatay Ram, pero ang alam po lang naman natin na sinasabing hindi magandang ginawa ni Tatay Ram ay yung sobra-sobra ang pagdidisiplina, sobra yung sa sobrang pagmamahal po ng isang magulang sa kanya pong anak. Baka maaaring hindi na po niya namamalayan na ito po yung ikinagagalit na po ni Dave, di po ba? Parang sobrang nasasakal na po. Kung baga, kaya nga sinasabi po natin kung tayo po daw po ay humahawak ng isang glass o isang basong babasagin. So kinakailangan daw po ay hawakan lang po ninyo ng hindi naman po masyadong maluwag, hindi naman po masyadong mahigpit kasi baka ito po ay mabasag. Kapag po daw po naman ay maluwag po ang ating hawak sa isang baso, maaaring ito ay malaglag at ito ay mababasag. So kinakailangan ay tamang-tama lang po yung ating paghahawak. So maaaring ganito po. Yun po siguro yung sinasabi ng ni Tek Poren na hindi magagalit si Dave kung wala kang nagawang masama. At ito yung nakikita kong ikinasasama ng loob po ni Dave ay yung sobra-sobra na o ng pangingialam po sa kanya, hindi po ba? Ganyan po talaga Dave, ang magulang. Huwag kayong magsawa sa ating pong mga tagapanood na kabataan. Huwag kayong magsawa sa paalala ng inyo pong mga magulang.
bagamat akala po natin tayo po ay nasasaktan na sa kanila pong ginagawa, dadating po ng panahon na malalaman po ninyo kapag kayo po ay magulang na rin, malalaman po ninyo na tama pala ang ng inyong mga magulang sa kanila pong paghihigpit. Okay? Napakalambot mo kasi, ganyan. Relax. Kalma. Kasi hanggat maaari ayaw ko yung masaktan talaga siya. Madidiin siya. Alam niya ano yung pinagugutan ko. Relax. Kalma. Maririnig ng mga anak mo, umiyak ka. Ano mo yung, ilabas mo yung ano mo, wag mo idadaan sa... Tumatas pa naman yung... Tatas na may question mo. Paliwanag mo yung sana mo. Paliwanag mo sa'yo. Parang... Siguro, diretso na natin kasi nabanggit niya dito, yun nga, na Hindi ka pa ni tatay mo yun. Ano pa yun? Yung iningatan ko. Yung mga yan, hindi naman maganda sa loob niya eh. Palagay ko talagang yan, may script lang na tinuro sa kanya yan eh. Wala na, ano yan eh. Namanipula na nila si Gabe kung ano na lang yung sinasabi nila. Ginagawa na lang talaga nila na pinapaganda na lang yung kwento. Okay, so dito sa punto yung sinasabi po ni Tech Foreign mga kalingap na hindi naman po maganda sa loob po ni Dave na gawin ito. Kaya nga lamang po na-impluwensyahan, nadiktakan ng mga taong nasa likod po nito. Ito yung mga paniniwala po ng paniniwala po ng Manalastas family at ni Tatay Ram na maaring ito po ay yung sinasabi po ni Dave ay hindi mula po sa kanya pong puso, hindi nagmula po sa kanya pong sariling pag-iisip at sariling nararamdaman. Okay? Kundi ito po ay idinikta ng mga taong nasa likod po niya. Okay? So totoo kaya po itong mga kalingap, mga kapatid. Pasensya na po kayo kung nababanggit ko ng kalingap na po. Kasi tayo po ay nasa kalingap pero tayo po ay nagbibigay lamang po ng ating kuro-kuro, opinion, reaction po sa labas po ng kalingap. Okay? So yan po So ang sinasabi po niyan ay, sinasabi po ni Tech Foreign, ay ito daw po ay maaring kagagawan ng mga taong mayroong. At itong mga taong ito ay yung may intensyon na sirain sa kanilang palagay. Kaya anong ang nagawa po ng isang Tatay Ram? Ano ang matinding pangyayari, matinding kasalanan po ni Tatay Ram? Bakit ginaganito po ng mga taong ito na nung sinasabi po nila na sila po ay labas-masok din po daw dyan sa compound po ng mga Manalastas family at sila po ay tinanggap na bilang tao dyan. Yun pala, sila po ay nagmamanman, tumitingin kung ano ang pwede po nilang ibutas po kay Tatay Ram at gawing dahilan upang masira po itong si Tatay Ram. Okay? Ano po kaya ang lalo na po yung babae na kung makapagsalita ay akala mo pong parang demonyita kung magsalita, kung makatawa makatawa at magsalita laban po kay Tatay Ram ay talaga naman pong parang demonyo. So ano kaya mga kababayan at mga kaibigan? Habang binabasa niyo yung script, para maawa kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Parang naghahanap siya ng kakampi. Lumusla ka. Hindi na niya alam mo ano. Huwag ganun Kung naman, ganyan pa yung mapapala mo sa taong kinupkop. Sa taong kinupkop mo mula maliit siya. Ganyan pa ang mapapala pa sa'yo, Dave? Hindi, naalala ko din. Ganyan ba yung pagmamahal na dapat mong isukli sa tatay mo? Ano pang Yan, disiplina? andyan na yung sinasabi mong hindi maganda, pero ayaw ka pa niyang nawa pa siya sa'yo.
Hanggat maaari, Wala niyong konsensya. hanggat maaari ayaw ko magsalita dyan. Gusto ko face to face. Face to face na lang. Kasi binabasa lang niyo po yan. At saka yung pagdidisiplina ko, sabi ko nga, kung hindi ko tinama yung mga mali ko, yung pag-sport, hindi ko yung lalakan ng ganyan. Tapos masisira lang ng dalawang tao. Ikaw na. Diyos ko. Yung Francis na yan. Siya pasimuno yung Francis at Daisy na yan. Hindi ko ata titigilan yung anak ko hanggat walang nangyayari sa kanya. Napakasama yung tao. Kung merong makikinig sa inyo, kabukan nyo rin. Pero marami yung nagmamahal sa'yo kaysa sa kanila. Konti lang sila. Tama po. Okay, so huwag kayong mag-alala. Tatay Ram at family Manalastas ay nasundan naman po ang inyo pong ginagawa. Nasundan po ang kung ano yung paano kayo nagsimula. Kasama po si Dave, kung paano po nyo inaruga si Dave. Kunting bilang lang po sila. Kunting bilang. Sa ngayon po ay nabulagan lamang po siguro sa paniniwala itong si Dave. Tignan natin po na kung ano po ang mangyayari sa kanya po at the end. Kaya wag mong ano yan. Hindi yung bata Magpapatalo sa kasi, kanila. isa lang yung talo dito, siya lang. Diyos ko, Kaya hanggat maaari sana kuya, pinapabalik kita kahapon kasi ayaw ko na magsalita. kung wala kang maano dyan at parang naghahanap ka ng kakampi mo, bumalik ka dito. Kaya sabi ko bumalik ka. Tatanggapin ka namin. Kung wala kang talagang maano sa kanila, Alam ko wala na. ka ng choice eh. Alam ko Baka na nahiya ka nang eh. bumalik dito siguro. Huwag kang mahiyang bumalik dito. Kung ganyan ang ginagawa sa'yo. Kasi hindi ko Yes, tingnan po ninyo kung paano magmahal po ang buong pamilya po ng Manalastas family kay Dave, hindi po ba? Maski ganito po na may pangyayari na po ay yung kapakanan pa rin pa po ni Dave ang kanila pong iniisip. At sabi po nga ng lola, ang nanay po ni Tatay Ram ay gusto pa niya pong matanggap pa rin po nila daw itong si Dave. Pinapabalik at buong buo pa rin po nilang matatanggap itong si Dave. Yan po yung pagmamahal ng magulang Dave. So dapat ito ay huwag mong baliwalain yung mga ganito na ikaw ay nabiyayaan po ng mga taong mayroong malalaking puso gaya po ng mga Manalastas family. Balikan mo Dave ang iyong pinanggalingan na sarili mong ina nga po. Sarili mo ngang ina ay hindi ka naaruga at nakaya ang iyong ina na ikaw sa murang edad ay nagbanat ka ng buto na hindi inisip na kung ano ang mangyayari sa iyo. Balikan mo kung saan ka tumira na samantalang ang iyong ina ay nagpapakasarap sa buhay. Yung iyong ina na nagpapasarap sa buhay, ayaw niya po ng responsibilidad kaya ano po yung kanyang ginawa. Sorry po doon sa nanay pero ito po yung aking nararamdaman. Yung iyong ina ay hindi ka inaruga. Samantalang itong mga pamilyang ito na mayroong napakalaking puso at minahal ka bilang kasapi o bilang kadugo po nila, pero ano po itong ginagawa mo? Okay? nakikita yung future mo dyan. Yung mga ganyang Napakawalang suso nyo, maatim nyo, gaganyanin nyo yung bata. Tuturuan nyo, ganyan. kawawa yung Pagtaran yung bata. mga tinuturo nyo sa bata, nakikita ko yung cellphone, nakataarap sa kanya. Inaano nyo, pinababasa nyo sa kanya. Kala nyo, ginagawa nyo kaming bono. Pag mo yun, paano may mga anak ka talaga dyan. Ayusin mo yung... Tinalala ko yung Yun lang yung pagkasikaso mo sa mga anak mo, sa kanya mo binibigay. Balikan mo yung bata. May kumausap sa akin. Balikan mo yung bata. Binalikan ko siya. Tapos ngayon, Pati yun, dinidini nila yung pagpunta mo ron.
Hindi, naalala ko kung saan ko siya nakita. Balikan mo yung bata. Ay, yung parang Nabalikan tutulak sa'yo. ko. Yung nagtulak sa'yo na balikan mo siya. Tapos yung batang yan, magbabaon sa... Diyos ko ba? Ano na? Ayaw ko magsalita pero Gusto mong natutuwa si Daisy sa'yo? Napapaiyak ka hindi nila? ko kaya. Kanina lang nung binabasa niya, talagang hindi ko kaya. Naghahanap siya ng naghahanap siya ng kakampi. Ay, napakasalimuot po. So hanggang doon lang po tayo ang kinuha po natin mga kalingap. Ito po yung tugon ni Tatay Ram po doon sa sinasabi po ni yung doon po sa pahayag ni Dave kung ano yung rason kung bakit po siya umalis sa kanila pong poder. Okay. Balikan nga natin mga kalingap yung pahayag po ni Dave. Sa inyong palagay, sa edad po ni Dave na yan ay hinahataw pa po siya ng stick? Pinapalo pa po siya ni Tatay Ram o maaring pwede po siguro kung ito po ay inaakala po ni Tatay Ram na pangdisiplina. Pero para sa akin, sa ganun pong mga edad po kasi ay sensitibo na po sila. Alam po naman po yan ni Tatay Ram, sabi po niya itong bagong sibol ng mga kabataan ay iba talaga po kaysa doon sa ating kinagisnan, ibang-iba doon sa ating kinakalakihan. Noong araw ay tingin pa lamang po ng ating mga magulang ay takot na po tayo. Pero sa ngayon po ay maski ano pa pong pagsasalita po natin ay hindi pa sila tumutugon kung ano po yung gusto po natin. Okay? So dito siguro ito yung maaaring sinasabi na pagkakamali. Sumobra lang po siguro sa pagmamahal itong si Tatay Ram sa kanya pong inarugang mga bata at yung pong inaakala po niya na ikabubuti ng mga batang ito at siya naman po yung kanya pong ginagawa. Yun po yung pagkakamali po dito mga kalingap na nakikita ko. Okay, maniwala man po kayo o hindi pero ito yung aking opinion, ito yung sobrang pagmamahal niya. At kung ano po yung nakalakihan po at alam po ni Tatay Ram na makabubuti sa mga batang ito ay siya din po yung ginagawa po niya pero hindi po niya naiisip na maaring itong Dave na ito ay burn out na po siya at na para bagang nasasakal na po siya. Para itong lahat na lang siguro ng gawin po ay parang akala po niya nagiging rebelde po yung mga batang ito pag talagang sobra naman po tayo sa pangaral. So kinakailangan katamtaman lamang po yung ating mga pangaral. Pero kung totoo man po yung sinasabi ni Dave, yung claim po ni Dave na siya po ay hinahataw ng stick kapag siya po ay nagkakamali, intindihin na lamang po. Ito ay isang pagmamahal po ng isang magulang. Ito yung gusto po nila na mamulat po kayo sa katotohanan at mamulat po kayo tatanggapin po ninyo na ito ay para sa inyong ikabubuti, para sa inyo pong kinabukasan. Okay? Yun naman po kayang claim. Yung claim para isa ni Dave, yung sinasabi na ipinamumukha parati po daw ni Tatay Ram na siya po ay ampun po lamang. Sa inyong palagay, nagagawa kaya po ito ni Tatay Ram na sa atin po nakikita naman po, bagamat sinasabi po natin, nagbabase lamang po tayo sa mga vlog na nakikita natin, hindi natin po alam kung ano po yung totoong pangyayari sa personal na buhay, doon sa totoong buhay po nila, sa araw-araw po nilang ginagawa. Siguro, sinasabi na ipinapamukha na siya po ay ampun po lamang. Ito naman po ay sa ating nakikita ay na mapagmahal itong mga na ito. At sabi ko nga natin, ay itinuring ng mga anak kung kaya nga nabanggit po dyan ni Tatay Ram na kung babalikan po niya yung pangyayari nung una po silang nagkita. Nung una silang nagkita at may nagsabi daw po sa kanya na balikan po yung batang yan. Para naman pong hindi yata ito magagawa po ni Tatay Ram na ipamumukha araw-araw o ipamumukha na sa tuwing siya po ay nagagalit ay itong si Dave ay ampon. Di po ba? Now, nakita po natin kung gaano kadurog ang puso ng pamilyang ito
siguro para maiwasan na po, para hindi na madagdagan pa po yung sama ng loob, yung sakit na nararamdaman bilang isang magulang ay tayo po ay magparaya. Okay, masakit sa masakit. Alam po naman natin yan. Masakit sa isang magulang. Isipin na lamang po natin kung ito man po ay inaruga po natin ng mga bata, ito man po ay sinasabi natin mga ampun na mga bata, ito man po ay mga sarili po natin mga anak, dadating po tayo sa punto na itong mga batang ito ay iiwanan po tayo. Iiwanan po tayo dahil gusto nilang magkaroon na rin po ng kanilang mga sariling buhay, gaya po ng kanilang pong pag-aasawa. O maaari naman po, kung hindi man po sila mag-asawa, ay itong mga batang ito ay gustong makaranas, maka-experience na sila po ay makilala po nila, makita po nila yung kanila pong, makilala nila yung mga sarili po nila, makita na, ma-discover po nila kung ano po yung kakayanan po nila, at kung ano-ano pa po. So maaaring ganun po ang feeling, pero ang masama lang po rito, ang masakit sa damdamin po ng Panalastas family at lalong-lalo na po kay Tatay Ram ay yung punto na alam niya na mayroong tao sa likod. Kung itong si Dave lamang po ang humiling, siguro mga kalingap na Tay, Nay, ano muna ako, gusto kong magsarili upang makita ko po kung ano ang mga talento sa aking sa aking mga talento, madiscover ko ang aking sarili at ano pa ang kaya kong gawin na mag-isa. Yan siguro, maganda po yan, hindi masasaktan po ang magulang. Pero ito yung masakit dito mga kalingap, mayroong tao po na talaga naman pong nasa likod ng pangyayaring ito. At lalong-lalo na po yung sinasabi po ni Inda ng Lola, na yung Daisy na yan, pinanood ko, sinilip ko po din ang kanyang channel na kapag makapagsalita po at makatawa ay talaga naman pong parang demonyita. Parang demonyita at talagang ang lakas niyang mang-asar. Parang gusto po niya talagang durugin ang pagkatao po ni Tatay Ram, hindi po ba? Ano ba ang nagawa po ni Tatay Ram sa inyo at ganito po ang inyo pong ginagawa? Mga walang, tama po yung sinasabi po ni Inda na walang mga konsensya. Naaatim po nila sa kanilang budhi, kanila pong konsensya, na mayroon po silang naaapakang tao, na puro naman pong kasinungalingan ang kanila pong mga pinagsasabi. Yung ang talagang lumalabas lamang po na interest po nila ay yung kanilang interest kay Dave, hindi po ba? Di baling sila po ay makaapak ng kapwa po nila, basta masunod lamang po yung kanilang mga interest. Okay? Siguro ay tanggapin na lang, tanggapin na muna at babayaan na isip na lamang po siguro ng pamilya ni Tatay Ram na ito ay panahon na dumating yung ganitong punto at kung talagang tayo po ay nagtanim ng kagandahan kung tayo po ay nagtanim ng pagmamahal, siguro dadating ng panahon na itong si Dave ay maisip po niya kung ano po ang ginawa po niyong mabuti sa kanya, kung anong itinanim po ninyo sa kanya. So may edad na rin po siya, bagamat sinasabi po natin ay kulang pa po sa edad, minor de edad, pero ang mga kabataan ngayon, mga kaibigan, ay talaga naman pong advance na po sila. Gusto po nilang maging malaya na inaakala po nating matatanda ay hindi pa po pwede. Pero sa kanila po pwede na. Okay? So tanggapin ang mga ganitong sitwasyon upang sa ganon ay maibsan naman po ang sakit na inyo pong nararamdaman. So hanggang dito na lamang po tayo. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. At muli pinapakiusapan po kayo ng inyong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po
ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. See you on my next